Hello guys! Hello sa lahat ng mga Pilipinong nagbabalak pumunta dito sa Spain. Pag-uusapan natin ang isang struggle ng mga kababayan natin, struggle namin dito sa bansang Spain, no? Ang weather or ang climate dito. By the way, ako nga pala si Nathaniel and don't forget to subscribe sa aking channel. Nagbabalag ako about life dito sa Spain as a student, mga buhay ng mga OFW, yung aking travels within Europe and outside Europe na very soon. So, welcome sa aking channel. Ngayon, madami ang pinagdadaanan ng mga kapwa natin mga OFW dito sa Spain. At isa na ngayon ay ang weather or ang climate. Kasi dito sa Spain, meron silang 4 seasons na talaga namang iba, no? Comparing sa Philippines. Kasi sa Philippines, meron lang tayong rainy days at saka summer days, no? 365 days yan sa Pilipinas. Pero dito sa Spain, iba kasi meron silang 4 seasons. So pag-usapan natin yan at try natin i-include din yung mga natural calamities and disasters, mga ganyan. Okay? So, meron silang 4 seasons dito, spring, summer, autumn, at saka winter. So, nung dumating ako dito, it was autumn. First time ko ma-experience. Para sa akin, ang pinakamagandang weather talaga dito is spring at saka autumn. Yun yung parang kalmado. Pero pagdating ng summer, masyado siyang mainit. At ang winter naman, masyado naman siyang malamig. Depende yan sa part ng Spain. Meron pa lang ditong region sa Spain, ang Islas Canarias. Malapit siya sa Sahara Desert, sa African continent. Doon is, I think wala silang winter or siguro mga mild winter lang meron sila doon. Kaya marami ding mga Pilipino or turista ang pumupunta doon. So ang pag-usapan natin is yung climate dito sa Iberian Peninsula or dito sa mainland ng Spain. Kasi ang Spain actually meron siyang dalawang archipelago, no? Dalawang region. Yun yung Islas Canarias at saka Islas Baleares. And meron din siyang dalawang autonomous cities na matatagpuan sa African continent. Yun ang Ceuta at saka Melilla. So yung weather doon mas maganda. So, ang autumn, normally, yung mga tao pala dito, binabagay nila yung sinusuot nila, like yung color ng kanilang damit, dun sa weather. So, pag autumn, usually yung mga tao is, they are wearing color orange, red, brown, yun yung kalimitan, ano pa ba, purple, hindi, purple usually spring, no? Pag yun ay spring, pink, white, purple, yung mga ganun. Or yellow, or yung mga, parang mga tawag dito, mga light blue, ganun. Pastel colors, ganyan. So, binabagay nila. Pagdating naman sa winter, usually white at saka black. Pero usually black. Kasi pag winter, medyo maulan-ulan, parang ngayon. So, pag black kasi, kahit minsan hindi nila labhan yan, pwede pa nilang ulit-ulitin. And then pag summer naman, if it's so hot, white. Normally yung makikita mong suot-suot nila, white. So, ang autumn, wala naman ako masyadong problema sa autumn, no? Kasi yun nga, relax siya. I love it. Napaka-perfect niya for photography, video, ganyan. Ang autumn. Tapos very light lang yung sinusuot mo, ganyan. So, pag winter, yun yung pinakaayo ko sa lahat kasi it is too cold. Merong part dito na nag-i-snow talaga, like for example, dito sa Madrid, sa parte ng Navacerrada. Yun yung bundok dito sa Madrid. Pero dun sa city ng Madrid, hindi po siya usually nag-i-snow. Nag-snow lang siya nung time ng Filomena. That was 4 years ago, 2000. So yun naman is like very weird na natural phenomena, no? Siguro it was because of the climate change. Pero if we're talking sa regular or normal na winter, hindi po nag-i-snow sa Madrid Center, sa bundok lang. At saka dun sa Pyrenees, dun sa boundary ng France at saka Spain, dun lang nag-i-snow. Pero majority po ng Spain, hindi po siya nag-i-snow. Although malamig. Like yung temperature is like naglalaro from 0 to 15, no? Pag winter. Ngayon siguro mga 7 or 9. Actually, pag umuulan, hindi siya masyado malamig. So, yun lang. So,
Etong suot ko ngayon is okay na siya pang sa loob ng bahay. Actually, medyo mainit siya ng konti. Ayan. Although may mga heaters naman. And then, dun sa part ng Andalusia, sa south ng Spain or sa Valencia, mas warm po siya. Sa north ng Spain, rainy yung kanyang weather, para siyang London or Ireland. Ganun yung kanyang peg, no? Pero pag sa Madrid, medyo cool. Pag sa south naman, medyo mainit-init. Ayan. Ano pa ba? Pag-usapan naman natin ng spring, medyo kalat-kalat na yung topic ko, no? Yung spring naman, actually hindi ko masyadong gusto ang spring. Kasi, kung meron yung mga pollen, well, sa Valencia actually hindi ko na-experience yung pollen. Dito lang sa Madrid. Yung pollen is like yung mga flowers ng mga puno dito na lumilipad-lipad sila pag primavera or pag spring. Tapos usually dapat talaga nakamask ka kasi ako nagkaroon ako dati ng ng allergy. Talagang hatching ako ng hatching, ubo ng ubo dahil dun sa mga pollen. Kasi pag pupasok siya sa nose mo, medyo itchy or nakakairita siya. Ayan. Doon yung weakness ko talaga sa spring, yung mga pollen, no? Kahit yung mga wild na mga flowers or mga bulaklak, tapos pag na ano mo yung mga tawag yung mga pollen nila, pag lumilipad na sila, kailangan mo mag-mask sometimes, no, para ma-avoid mo yon. So, nagkaroon ako ng allergy dati, nagpa-check up ako. Meron naman akong insurance, so covered naman siya. And then pag winter naman siya, sa sobrang lamig, minsan yung mga tao dito nagkakaubo, ganyan. So, kailangan talaga ng adjustment. Marami akong mga kaibigan na pag first time is nagkakasakit. So, kailangan lang ng water tsaka enough rest para hindi ka magkasakit kung nag-adjust pa ng katawan mo, no, sa bagong weather, no. So, pero yung mga ibang Pilipino naman na hindi na nila first time yung Four Seasons, okay na. Lalo yung mga Pilipino na galing ng Canada or US, ganyan, hindi na sila masyadong nag-adjust. Pero kung galing ka ng Philippines, tapos first time mong mag-abroad or pumunta sa ibang bansa, mag-adjust ka talaga sa weather, ganun. Pag-usapan naman natin ng summer. Well, actually, meron yung part ng Spain na parang all throughout the year is summer. Yun nga, Canarias at saka yun sa south ng Spain. Pero like Madrid, super init po ng tawag nito ng summer. Sobra. So, ang ginagawa ng mga tao to beat the heat, piscina municipal or yung swimming pool, watermelon, inaangkat pa nila yan or yung iba pwede namang tumubo pa lang watermelon dito, no? At saka, ano ba, ice cream, ganyan, smoothies, or milkshake, or whatever, ganyan. So, dito pala, yung mga piscina municipal nila, meron silang tinatawag na bono. Bono bang tawag doon? Bono. Like, for example, 10 entrances, ganito yung presyo, ganyan. Yun yung mga swimming pool ng mga towns or yung mga distrito nila. So, dapat naka-empadron ka, tsaka meron kang card ng town, magkakaroon ka ng discount. Pero kung hindi naman, let's say, bisita ka, pwede ka pa naman ding pumasok sa mga public na swimming pools, no? Pero mas mahal lang ng konti yung bayad. Meron din dito mga swimming pools na tawag nito mga private. Merong nag-run ng the whole year. Pag winter, meron silang indoor na swimming pool, pero pag summer, outdoor. So, normally, ang daming-daming taong pupunta sa mga swimming pools pag summer dito kasi sobrang init talaga. Dito pala, hindi sila masyadong sanay sa aircon. Although, nag-aircon din naman sila. Pero yung mga iba, they prefer yung natural na wind, no? Yung lamig. So, ang ginagawa nila sometimes, yung mga persiana nila or yung mga blinds, binababa yan para yung singaw, yung init from outside is hindi siya papasok. At the same time din pag winter, binababa din yung mga blinds or yung mga persiana nila para hindi rin pumasok yung lamig. Kaya nga, ang pinaka-favorite ko dito, I would say na parang perfect na weather is spring at saka autumn. Kasi yung mild siya. Pwede mong i-open yung bintana tapos papasok lang yung air. Ang sarap matulog, para siyang Baguio feels, parang ganyan. Pero yun nga, pag summer or winter, sobrang lamig, sobrang init, ayan.
Pagdating naman sa mga clothes, kung halimbawa galing ka ng Pilipinas, you don't need to worry. Hindi mo kailangang magdala ng maraming, let's say, winter clothes. Well, winter lang naman usually yung problema natin, no? Kasi makakapal sila, bulky. Halimbawa, kung meron kang 40 kilos na baggage allowance, hindi mo pwedeng ilagay lahat doon. Like yung mga kumot, and everything, no? Hindi siya magkakasya. So, dito ka na lang bibili. Feel ko mas mura po dito sa Spain pag dito na kayo bibili kaysa naman galing pa siya ng Pilipinas. Although, meron din namang mga brands na meron silang mga thermal no ganyan. Pero meron akong kilalang brand, let's say for example Uniqlo, mas mura sa Philippines kaysa dito, no? Pero kung if you would try to explore other brands, mas mura po dito, no? Lalong-lalo na at meron silang mga rastro or yung mga ukay-ukay, mas mura dito yung mga segunda mano na mga gamit. Meron dyan mga 1 euro, 2 euros, ganyan yung mga coat, mga jacket, mga ano ba, mga manta, yung mga ang tawag nito, kumot, ganyan, meron ka nang mabibili like from 1 to 5 euros. Kung gusto mo naman ng medyo social, mga hanggang 10 euros. Pero pag sa branded ka, asahan mo yan na hanggang 100 euros per items. Let's say for example, Zara, meron yung mga coat nila na talagang mahal, okay? So yun lang, pero kung bibili ka na naman ng isa or dalawa or tatlong pieces ng mga jacket or coat or blazers, pwede ka naman siguro mga branded items. Feel ko mas mura pa din dito kaysa sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kung magbebenta sila, sino ba naman ang bibili doon? Wala namang winter doon. 'Di ba? So parang bibili sila para pag nag-travel sila, meron silang gagamitin. Ayan. So, pagdating naman sa natural disasters, yun yung isang disaster. Yun yung isang nagustuhan ko dito sa Spain kasi for me, it's very chillax, very relaxing. Pag umulan dito, very ano lang, ang tawag nito, very light. Para lang siyang ambon that even the people, they don't use umbrella. Yes, hindi po sila nagpapayong dito kahit summer pala hindi sila nagpapayong. Pag may nakita kang nagpapayong, number one, Pilipino. Ganyan, tell me, ano to? Ang tawag nun? Tell me that you are a Filipino without telling me that you are a Filipino. Ganyan. Nagpapayong. Yung mga Espanyol, hindi po sila nagpapayong kahit na uulan or ambon, hindi sila nagpapayong. No? Well, kung yung ulan is talagang ulan-ulan na, doon sila magpapayong. Ganyan. And then what else? Dito gusto ko kasi wala siyang, yun nga, typhoon. Wala siyang typhoon. Meron ding typhoon pero kukunti lang. Unlike sa Philippines na parang nako-complete mo yung alphabet no, from A to Z, yung pangalan ng mga bagyo. Minsan nag-over pa yon, bumabalik sa letter A, di ba? Pero dito hindi. Wala talaga. Meron din pero isa, dalawa, ganyan lang. And then earthquake, yes, wala pong lindol dito. Never ko pang na-experience ang lindol dito. Tsunami, wala din naman so far. Flooding, meron lang sa south ng Spain, pero dito sa Madrid, wala din. Hurricane or something like that, wala din po. Kaya, very safe. Kaya nga dito na proprotektahan nila or tumatagal talaga yung mga buildings nila like yung mga churches kasi walang masyadong natural calamities dito. Thanks God. Ayan. So, ano pa ba yung mga magandang i-share dito sa Spain? Basta maganda rito, yun na yun. For me, based sa aking personal experience and point of view, gusto ko ang Spain when it comes to a natural disaster or climate weather. Actually, ang Spain ang isa sa pinakamagandang klima sa buong Europe. Kaya nga sobrang daming turista na na-attract at pumupunta rito sa Spain dahil sa weather. Dahil sa beach, ganyan, sa playa. So, yan. Ano pa ba ang pwede kong i-share? Sa ngayon parang wala na akong maisip. Kung meron kayong ideas, recommendations, or suggestion, just drop by sa ating comment section. Go to our comment section and then let us know kung meron pa kayong mga topic struggles na gusto nyong i-cover ko sa aking mga vlogs. I've been here in Spain for the last 5 years at nagustuhan ko ng tumira dito sa Spain. So it's already my home away from home. Ayan. So again, if you like this video, hit the thumbs up button. You can share this to your friends, family members, or to anyone who would like to visit here in Spain. Sa mga gustong pumunta rito sa Spain, don't forget to subscribe sa aking channel at pakicheck na rin yung aking mga playlist for more videos. Ayan. So,
Abangan mo ang aking next video. Again, this is Nathaniel from Madrid, Spain. Ciao! Hasta luego!